In August 2023, sinabi ko in this video na anti-poor yung ginawa ng GCash pagtigil ng pagpapadala ng SMS or text notification sa ating cellphone kung merong pumasok na pera sa ating GCash account. I stand by my opinion na anti-poor yung ginawa ng GCash since almost 3 years ago. Now, here comes the Bangko Sentral ng Pilipinas giving banks up to June 2026 to stop sending OTP or one-time password via SMS. Is that also anti-poor? Mali ba ako sa aking sinabi na anti-poor yung ginawa ng GCash? Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Kung ang surface lang ang ating titingnan, masasabi natin agad na anti-poor yung policy ng Central Bank kasi yung mga poor na hindi palaging makapag-online ay di agad makareceive ng OTP or aabutan sila ng expiration ng OTP bago pa man sila makapag-online. Like GCash, ang reason behind this is to protect users from phishing, SIM swap attacks, at iba pang klaseng account takeover scams sa digital banks ngayon. Supposedly, yung GCash policy ay nagsimula noong August 16, 2023. The next month, I received an OTP notification from GCash telling me na merong ibang phone or device na nag-request ng access sa aking GCash account. Pero iba yun. Di yun about na may pera akong natanggap. Other than that, ang na-receive ko lang from GCash ay about sa aking purchases, in-app money transfers, and promo messages. Wala na talaga about receiving cash on my GCash account. Kaya sabi ko in my previous video about 3 years ago, the policy was anti-poor kasi di malalaman ng karamihan na nakatanggap sila ng pera unless online sila. However, on 2 occasions, January 2025 and January this year, I received SMS notifications about money sent to my account. But mula sa pera padala services like Lulier and Palawan. Other than that, wala na talagang ibang SMS notification na meron ako natanggap na pera, although many times I received transfers from other GCash account or from the bank. Nang unang pinatupad ng GCash ang polisyang ito, di nila agad sinabi ang dahilan. Parang natakot sila sabihin ang katotohanan. Ang reason was, merong mga sindikato na gumamit ng equipment upang ma-ambush ang mga SMS sa ating cellphone. Sinabi lang niya ng GCash months later. Para sa akin, di ako affected sa policy kasi palagi na sa bahay ko at merong wifi. Kung lalabas naman ako, ang data allowance ko ay minsan lang magagamit. So meron pa rin akong way na makapag-online. Now, my point is, okay lang yung policy na wala ng OTP via SMS, pero dapat mag-send ng SMS notification ang GCash na merong pumasok na pera sa ating account para matingnan natin at saka pa tayo mag-online. Kawawa naman yung iba na nag-antay sa pera na binigay sa kanila pambili ng bigas. Just a notification, di na kailangan ng OTP via SMS for safety ng ating money. Yung policy ng BSP ngayon, binigyan ang mga bangko hanggang June 30 this year na huminto na sa pagpapadala ng OTP via SMS. Yung BPI, matagal na di nagpapadala ng OTP. In-app na talaga yung notification nila, either OTP or authentication yon via either mobile key ang gagamitin or fingerprints sa phone. Itong policy ng BSP ay pagsasatupad ng Anti-Financial Account Scamming Act. So, hindi lang OTP ang covered ng BSP order, pati na high-value online transactions and sensitive account changes.
Hindi lang mga bangko. By the way, ang covered ng order, pati na ibang mga financial institutions na gumagamit ng electronic financial services. Again, sana magpapadala pa rin ng notices ang GCash about money going in sa ating account minus the OTP para alam natin. Daghang salamat, bye.